Game, di ba kahapon mga kotsero, napag-usapan natin yung tinanggal na mga station commander ng Davao City. Konektado rin to dun actually. Kahapon kasi to, may pumutok nga na balita. Ito. Ayan breaking news. Lahat ng station commanders ng Davao City Police ni-relieve na naman. Mali lang yung spelling ng relieve do. Kulang ng E. Simula ngayong araw, July 8, 2024, lahat ng station commanders sa lahat ng police stations sa Davao City ay pinalitang muli. Ayan, yun yung nangyari, di ba? Nag-react na dito si Baste. Nag-react na dyan si Baste. As in, react na react. Oh. React na react siya dyan. Ito yung reaction ni Baste. So, ito na yung statement ni Baste. Ang haba, di ba? Parang ayaw nila nung may ikling statement lang. O sana, di ba, parang nilakihan na lang yung font or whatever. But anyway, so yan. Sabi, ano yung statement niya? Good day to my fellow Davaoeños. Buti English. I'm addressing you today regarding the recent mass relief of our police officials ordered by Chief PNP General Romel Francisco Marbil. Uy, hindi lang pala galing sa DCPO yun. Hindi lang pala yung galing sa Davao City, hindi, sa PRO 11, Police Regional Office 11. Buong pala yun? Galing sa Krami? Okay, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede na magpadala sa GCash, Cashpay at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared, sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit para pwede nyo na ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. So, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. And implemented by PRO 11, Regional Director PB General Nicolas Torre. Ito na. Davao City has earned a long-standing reputation. Uy, grabe. For its commitment to peace and order and security for our people. This did not come by accident. It came about by a combination of political will, committed and dedicated law enforcers, and most of all, citizens' cooperation. Uy, ito na. Ayan yabang May commitment kami to peace and order Sabi niya. Through the years, this reputation was nurtured by a constant commitment to the strict implementation of initiatives such as Patrol Region 11, crime prevention programs, anti-criminality efforts, and Oplan Kalakinhan, Kababayenhan and Kabataan Igiyan laban sa pagpunglugos. May English version pala siya. Ayan. Okay. Among others, all carried out in close collaboration with the government. This move by General Marbil and PRO 11 undermines the hard work not only of these police officials but also of every police personnel who is truthfully fulfilling their mandate. Minamaliit daw yung kanilang ginawa, yung kanilang tinrabaho sa Davao City. Minaliit daw kasi. That instead of being recognized or being relieved and questioned, the mass relief of police officials, including City Police Director, the head of the Special Operations Group, and 19 station, ang dami pa pala, no? So, hindi lang pala yung station commanders ang tinanggal. Pati yung police director mismo. Lahat. So, ano talaga pala siya? Cleansing. Cleansing. Okay, so it will not help in sustaining the city's peace and security situation. Okay. General Torres' perception and conclusion on the peace and order situation of Davao City a few days after he set foot in the city is rather fascinating, given that he has only been assigned in PRO 11 in less than a month.
If General Torre thought that the Davao police personnel were ineffective in their duties, then how come the very institution he leads has consistently recognized the Davao City Police Office as the top performing police office in the region? Uy, yabang pa. I believe we all have the same aspirations where laws are obeyed and where public servants enjoy the trust and respect by the people they serve. This is what they always work for. Those police officers who have dedicated their lives to serve their fellow Filipinos do not deserve this treatment. I stand with every member of the Davao City Police Office. Okay, so yun ang sabi ni Baste. Alam niyo mga kotsero, no? Yung ang dami mong sinabi pero walang laman. Yun yung statement niya. Yung ang dami niyang sinabi pero sinabi niya na magaling kami. Yun lang. Magaling kami at hindi namin deserve tong ginagawa niya. Sinabi niya. Di ba? Ang haba-haba ng statement. Sa hinaba-haba ng statement, naghahanap ako nung sustansya. Sustansya ba? Na tipong na our police office for the past 5 years has this ranking, blah, 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 blah. We have achieved this number, blah, 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 etc., etc. Ay, wala eh. Yung police namin was awarded multiple times, blah, blah, blah. Etong tao na to was awarded this award this many times, etc., etc. Walang ganun. Kasi nag-flex ka na eh. Nag-flex ka na, sinagad mo na. So, haba-haba ng statement niya. Wala siyang sinabi. Basta magaling kami, dapat din nyo kami tinanggal. Anak-anan, diba? Hirap maghanap ng talino talaga kay Baste, no? Hirap maghanap ng talino, basta pag si Baste. Anyway, yun nga. So, galit na galit siya, di ba? Tapos, binibuild up pa nila na ayan, yung may long-standing reputation for peace and order. Oh, di ba? May ganon. Syempre, nung nabasa ko yan, naalala ko to. Oh, naalala nyo ba yan? Alala nyo yan? Davao City, second safest in Southeast Asia. Di ba? Pineplex-plex ng mga DDS yan, guys. Pineplex-plex talaga nila yan. Grabe yan. Ang tindi niyan, guys. Oo. Pero, alam nyo ba kung bakit tinanggal pala ang mga pulis? Kung bakit nagka-cleansing? Paparinig ko sa inyo. Kinumpirma ng Philippine National Police na inalis sa pwesto ang 19 na station commander ng Davao. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, nagkaroon ng discrepancy sa inireport na crime statistics sa pagpatay at rape na nangyari sa lalawigan. Sinabi din ni Colonel Fajardo na nasa discretionary ng bagong regional director ng Davao kung sino-sino ang kanyang pinagkakatiwalaan upang ipwestong mga bagong station commanders. So that is one of the reason I understand, because when the new regional director assumed as the regional director of Police Regional Office 11 ay nag-ikot po siya sa mga stations, may mga nakita po siya na mga discrepancies in terms of the crime statistics. So these are now under investigation. May discrepancy sa crime statistics? Paano na lang to? Mandurugas pag Duterte talaga, mandurugas. May discrepancy daw sa statistics eh. Ano to ngayon? May discrepancy daw sa statistics. Safety index nila ay 72.4. So, ibig sabihin, fake news to. Ano naman yan? Wala.
Grabe. Grabe sila. But what the regional director wants me to share with you, in fact, sabi nga niya, Jean, for those who wish to interview me, open po siya. Makausap niyo po siya nga personal. But ang sinasabi niya lang, ang direction po ng desisyon, this is his sole prerogative ng regional director, ay lahat po yon. Ang intention po nun is to further improve yung delivery ng public service, lalong-lalo na po sa mga mamamayan po natin sa Davao Region po. Ang mga inalis na station commanders ay inilagay sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit ng Police Regional Office 11. Base sa ulat ng Davao City Police Office, mula Enero hanggang Mayo umabot sa 22 kaso ng pagpatay at 41 kaso ng rape ang naitala ng Davao Police. Sinasabing katumbas ito ng isang kaso ng pagpatay at 22 rape cases kada linggo sa unang 5 buwan ng taon. Ayon kay PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre, ang naturang datos ay taliwas sa reputasyon ng Davao City bilang isa sa mga itinuturing na safest city sa bansa. Okay. Diyos ko. Nakakahiya ka, Maste. The station Puntahan natin yung article. Ayan, ito yan. Davao City Police Director, 19 chiefs were sacked. Tinanggal. Puntahan natin yung numero. Ito. Sabi ni Director General Nicolas Torre, ay meron dong report ng DCPO, Davao City Police Office, showing there are about 41 rape incidents and 22 killings. Ano na kaya nangyari dito? Nasolve na kaya to? Recorded from January to May. So 5 months pa lang to, guys. So 5 months lang. 41 ang nagahasa, 22 ang pinatay. Safest city pa raw yan. Safest city pa more? Yeah? This translates to 1 killing and 2 rapes per week for the 22 weeks covered by the DCPO report. Uy, ito yung pinaka-nakakabwisit, guys. Ito. Ayan, According to the PRO 11 chief, some police officials kept 2 blotters. One which was sanitized so as not to reflect the real situation. Sabi na nung unang binalita na safest city ang Davao City, hindi ako naniniwala eh. Sinabi ko na nun, di ba? Sabi ko, feeling ko parang meron silang black book. O padded yung numero. Parang hindi ito yung actual na numbers. Grabe. Nakakahiya to para kay Baste. Parang sa di ba yung mga tiwaling accountant. Mga ganun diyan mga tiwaling accountant eh. May dalawa rin silang FS. Meron isang pang reporting ng BIR, tapos meron isa na para sa for the eyes only of the board. For the board's eyes only. Ganon. Ganyan din siya. Merong dalawang klaseng blatter. Isang pang report para maganda nga naman yung numero. Isang yung totoo. Ay dapat lang palang tanggalin. May problema kayo sa Davao City. May problema ako kayo sa Davao City. Ang swangit nun. Swangit nun, men. Grabe, hindi ko ma-imagine na maaatim ng mga yun. Akala ko ba yung pag sinabi mo Duterte, yung Duterte brand, yung Duterte brand of leadership, walang corruption. And this is an example of corruption.
That's an example of corruption. Ang mahirap dyan, mga kochero, kahit anong flex mo, kahit na magsalita ka ng ganito, na marami na kaming nagawa, etc., etc., hindi mo siya may hindi mo mababawi. Hindi mo mababawi. Kasi, malay ba namin kung yung maganda na ipinakita nyo sa amin, fabricated lang. Malay ba namin kung yung mga binida nyo na yan, inimbento nyo lang. Dahil gusto nyo magkaroon ng magandang imahe. Hirap tuloy paniwalaan yan. Paano in the future, pag nagsabi na, ito na lang, example, safety index of 72.4. Oh. Hindi ngayon siya reliable. Bakit? Kasi yung data na pinanggalingan niya, kung saan kinuha yung numero na yan, yung pinanggalingan na numero, madumi. Hindi reliable. Yabang-yabang pa naman ng mga DDS dyan. Anyari? Oh, ito. For example, yan. Sabi, from January to May 2024, total crime incidents decreased to 1,759 from the previous year, particularly noting 28.47 drop in index crimes. So, itong 28.47 na to, hindi ito totoo. Fake news yan. Bakit? Ang pinanggalingan ng 28.47% drop na yan sa index crimes are heinous crimes. So, rape, murder, homicide, etc., etc. 5 yan eh. Yung pagbaba na 28.47% fake news kasi ang pinanggalingan niyan ay yung sanitized version na blatter book. Hindi mo kayo papaniwalaan yan. Wala pa yung pinatay sa war on drugs dyan. Iba pa yata yun. Paano mo ngayon pagkakatiwalaan yung numero? Tsaka nakakahiya talaga ito para kay Baste. Alam mo, etong term na to ni Baste, malas niya kasi ito yung pinakapangit na term ng Davao City. Binaha ang Davao City. Binaha ang Davao City. Ang daming nabalitaan na pinapatay. Ang daming nabalitaan na kung ano-ano. Tapos ngayon may ganitong sumabog na issue. Nag-war on drugs, ang daming namatay. Wala. Goes to show. Goes to show talaga. Goes to show na pag Duterte talaga na dinaan lang talaga tayo sa before ni Digong. Dinaan lang talaga tayo sa boka-boka. Pero sa totoong buhay, hindi pala. Tsaka nadadaan tayo sa bola ng mga Duterte vloggers. Ang ganda-ganda sa Davao, walang krimen dito, etc., etc. Walang krimen kasi hindi pala nare-report. Kaya pala walang krimen. Ang galing. Siyempre nga naman, di ba? Siyempre nga naman. Walang krimen. Bakit? Walang nagre-report eh. Malas. Ang pangit ng ang pangit itong 2025. 2024 kay Baste. Sobrang pangit. Ay no. Karma nyo yan. Karma nyo yan. Yung binabato nyo sa administrasyon, bumabalik sa inyo. So paano ngayon yan? Nakakaya yung kay Baste, no? Paano kayang paikot ni Baste ang gagawin niya tungkol dito? Grabe, oh. 22 weeks? 22 weeks lang, meron ka na meron ka ng 41 rape incidents tsaka 22 na killings. Pangarap lang pala. Hindi pala katotohanan.
Ang hirap bawiin sa PR na ito. Promise. Kasi, di ba? Niyabang mo eh. Niyabang mo na kasi. Tapos ang ending, hindi pala. Ouch, sakit. Eh, sikit-sikit na men. Paano na yan, Basti? Paano ka na magmamaisog niyan? Speaking of maisog, bakit karamihan ng mga maisog ngayon puro out of the country? Bakit yung mga maisog ngayon puro out of the country? Bakit ang lalayo? Diba? Bakit puro... Diyos ko. Ngayon sa Canada naman daw. Ako, ang basa ko dyan mga kochero, ganito. Kailangan nilang ipakita na meron silang support. Kasi hindi nila makuha yung support sa bansa, sa Pilipinas. So, para meron silang ibang flex. Ang flex nila sa mga OFWs. Pero hindi. Wala rin, mahina rin eh. Ano na ba talaga to? Is this really is this really how the Duterte legacy is going to be? Ang ending niya, patawa. Diba? A joke in the history of the Philippines. Mukhang gano'n na nga. But anyway, going back tayo, balita kay Baste. Kasi di ba nga ang image ng Davao, maski nung si Digong nakaupo, ang image ng Davao is talaga, maayos, malinis, at yung talagang binibida nila, walang krimen. And the sad part is, it is not the case. Daya lang pala. Mandurugas. Mandurugas. Ang daya. Feeling ko talaga, huwag na tayo boboto sa mga Duterte kahit kaninong Duterte. Kasi, wala, budol talaga sila eh. Budol talaga sila. Budol. Okay, sige, I'll see all of you tomorrow, guys. God bless you. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?